Hindi raw nagsasara ng pintuan si Senator Grace Poe sa posibilidad ng pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Umangat kasi siya sa ikalawang pwesto sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Hindi naman daw ikinababahala ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang pagbaba ng kanyang percentage points. Bumaba ng 5 puntos si Binay, bagamat siya pa rin ang nangunguna sa presidential survey. Samantala, tumaas naman ang net satisfaction rating ni Pangulong Aquino sa pinakabagong survey ng SWS o ng Social Weather Stations. May report si Tina Panganiban Perez. Tatakbo sa pagkapangulo o tatapusin na lang muna ang kanyang termino bilang senador. Ito raw ang pinag-iisipan na ngayon ni Senator Grace Poe matapos pumangalawa sa pinakabagong survey ng Pulse Asia sa mga napapabalitang maaaring kumandidato sa pagkapangulo sa 2016. Nakakuha si Poe ng 18%, mas mataas ng 8 points sa huli niyang rating noong September 2014. Pero wala mang pinto ang isinasara, ayon kay Poe, hindi pa raw siya naghahanda para sa 2016. Gayunman, nagpapasalamat daw siya sa resulta ng survey. Kahit ngayon lamang ay nag-iisip akong mabuti. Hindi para sabihin na oo, kung hindi para siguraduhin kung sakasakali ay handa ako sa anumang bagay. Kahit na manatili dito sa Senado na sa tingin ko ay karangalan na ibinigay sa akin. Pero may kaakibat daw na pagkabahala si Poe sa nakuha niyang ranking sa survey. Mas lalo ako nababahala Kasi ang trabahong yan ay hindi biro. Diba? Hindi yan para sa hindi handa, marami pa ako dapat matutunan. Dumalo si Poe sa Christmas party ng Partido Liberal kamakailan, pero wala raw pinag-usapan kaugnay sa 2016. Samantala, kung si Poe umakit ng 8 puntos ang rating, 5 puntos naman ang ibinaba ng rating ni Vice President Jejomar Binay mula noong Setyembre. Bagamat si Binay pa rin ang number 1 at lamang pa ng 8 puntos sa humahabol na si Poe. Sumunod naman kay Poe sina Senadora Miriam Defensor Santiago, Manila Mayor Joseph Estrada at Senador Chis Escudero. Si DILG Secretary Mar Rojas mula sa dating 13%, bumaba sa 6% at nasa pang-6 na pwesto ngayon. Bumaba man sa survey si Binay, hindi raw ito uurong sa ambisyon na maging Pangulo ayon sa United Nationalist Alliance o UNA. He is not bothered, no? Ang tingin kong bothered dyan ay yung mga nasa likod nung plano, nasiraan siya. Hindi naman daw makakaapekto kay Rojas ang pinakahuling Pulse Asia survey. Nakatutok tayo sa ating trabaho, hindi naman natin pinapansin yan noon at ngayon, doon lang tayo nakatutok sa ating trabaho. Hindi ko pa nakikita, so kahit ano pa resulta niyan. Natutuwa naman si Erap sa pagkakasama niya sa survey kahit wala raw siyang balak na muling tumakbo sa pagkapangulo. Ano po bang balak niyo sa 2016, sir? Hindi ko pa alam. So, sir, kailan po namin malalaman ang definite plans niyo for 2016? Ayoko sabihin. Parang naliligo ka sa chicks. Hindi mo sinasagot agad. Nagtaka naman si Escudero bakit siya sinasama sa survey sa pagkapangulo, gayong wala raw siyang planong tumakbong presidente sa 2016. Wala pa akong plano. Masyado matagal para magplano para sa akin sa kaugnay na eleksyon ng 2016. Wala naman akong balak tumakbong presidente. Hindi ko alam kung ba't nilalagay pa rin ako doon at kung bakit 5 na. Wala akong balak tumakbo, ang plano ko maglakad lang Sa vice presidential preference, nangunguna pa rin si Poe na umangat pa ng 2%. Pasok din sa top 3 sina Escudero at Senator Alan Peter Cayetano. Sina Senator Antonio Trillanes IV at Bongbong Marcos parehong may 8%. 6% kay Senador Franklin Drilon habang nanatili sa 5% ang rating ni Senator Jinggoy Estrada at 3% kay Senator Bong Revilla. Samantala, batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS, tumaas ang public satisfaction rating ni Pangulong Aquino sa huling quarter ng taon. Sa survey na isinagawa ng SWS mula noong November 27 hanggang December 1, tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Aquino sa plus 39 points mula sa plus 34 points noong Setyembre. Katumbas ng plus 39 points ang markang good. 63% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa pagganap ng tungkulin ni Pangulong Aquino. 24% naman ang nagsabing hindi sila kontento. Ito na ang pinakamataas na satisfaction rating ni Pangulong Aquino sa nakalipas sa 9 na buwan. Perhaps it's the good work that continues to show
and the efforts that the administration puts in to push for programs that would directly benefit the people. Matatandang noong Hunyo na itala ang pinakabababang satisfaction rating ng Pangulo na plus 25 points. Tina Pangaliban Perez, GMA News.